Tayo po yung makakaupo na. Kamusta po kayo mga kapatid? Nandiyan po ba kayo? Gusto niyo ba makinig ng salita ng Panginoon? Gusto niyo purihin ng Panginoon? Gusto niyo dakilain ng Panginoon? So ngayon, sama-sama po tayo nating sasambahin at pupurihin at dakilain ng Panginoon. So, salamat ng Panginoon sa opportunity na ipinagkaloob sa akin ngayong oras na ito na gamitin ang po ng Panginoon sa kanyang ubasan. So handa na po tayong makinig ng salita ng Panginoon. So napakadali talaga ang panahon. May na naman. Parang sandali lang yung lumipas yung April at nga naman May na naman. Napakadali talaga ang panahon. Parang hinihila. So ngayong month of May, may panibago na naman po tayong pag-aaralan. May panibago na naman po tayong tema ng ating pag-aaralan. At ngayong May, yung ating pong tema, sino po nakakalam ng tema po natin, pag-uusapan natin, yung called and chosen. Yan po yung pag-aaralan natin, called and chosen. So ang ating pong pag-aaralan yung called and chosen at pamamagatan po natin ito na pamantayan ng pagtawag at pagpili ng Diyos. Yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Pamantayan ng Diyos sa pagpili at pagtawag. At kukuhanin po natin sa Book of Acts. Acts 9:16. Buksan po natin yung Acts 9:16. Sabi po ng Acts 9:16, and I will show him how much he must be a suffer from my name's sake. Yun po yung ating pag-aaralan. Sa Tagalog po, pinaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat ninyong tiisin alang-alang sa akin. So yun po yung pag-aaral natin. At yun po ay si Pablo po ang topic dito. Siya po ang karakter na natin pag-aaralan, si Pablo. Si Pablo po ang pinag-uusapan dito. At makita po natin yung paraan ng pagtawag ng Diyos kay Pablo. Kasi po na po, ang Diyos wala pong maaaring maitago sa Kanya. Lahat ay lantad sa Kanya. Lahat alam niya. Kaya yung ugali ni Pablo, lantad na lantad sa Panginoon. Lantad na alam yung buhay ni Pablo ng Panginoon. Kasi alam ni Pablo, alam ng Diyos na siya ay ating pong tatalakaya, ating pong ihimay yung kanyang yung buhay ni Pablo. Siya po isang persecutor ng mga Israelita, yung mga tagusunod ng Panginoon. At talaga namang ginagawa niya ang lahat para lang tugisin o usigin yung mga taga-sunod ng ating Panginoon. Talagang yung tao yan ay walang ubod ng kasamaan. Kung tingnan natin yung alin ni Pablo, ubod siya ng kasamaan. Itinatakwil ang lipunan. Kahit yung tao yan ay kayang gawin ng mga ginagawa yung pag-uusip sa Panginoon. Pero ang Diyos, nandun pa rin. Nandun pa rin ang Diyos na pinili siya ng ating Panginoon. Nandun pa rin ang habag ng Diyos kay Pablo. Kahit nga sabi natin siya ay prosecutor ng mga alagad ng ating Panginoon, pero yung habag ng Diyos, nandun pa rin kay Pablo. At nga kung ito po yung binabasa ko po, ito yung pinag-aaralan ko po. Itong buhay ni Pablo, yung sa Books of Acts. Talaga makikita po natin kung paano talaga kilala ng Diyos si Pablo. Kilalang ni Diyos kung ano ang ginagawa ni Pablo. Siya po ay mamatay tao. Siya po ay nagpapabilanggo ng mga tagasunod ni Kristo. Siya po ay masigasig, mapursigi talagang gumanap yung mga tungkulin inaatang sa kanya ng mga nakatataas sa kanya. Pinapatay niya yung mga lingkod ng Panginoon. At lalong-lalo na yung kasabot po siya doon sa pagpatay niya kay Esteban. Pinatay po si Esteban sa pamagitan ng pagbabato. Hanggang binato siya habang mamatay. Kaya sabi ng Panginoon, ipinaunawa ko sa Kanya. Ang lahat dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Kasi alam ko nga ng Panginoon alam ng Diyos kung paano ang katapangan ni Pablo, kung paano siya
nagpe-persecute ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya sabi niya ng Panginoon, titiisin mo. Kaya niya, ang lahat ng ito'y titiisin mo alang-alang sa akin. Kasi nakikita na talaga niya eh. Kitang-kita niya ng Panginoon kung paano talaga nagpupursige ang Panginoon si Pablo sa mga taga-usig niya. Kaya ganoon din nakita ng Panginoon, na sabi ng Panginoon ko, ito'y magiging ito'y taga-usig ng aking mga lingkod, ay lalo na pag ito'y napasa akin at sumunod sa akin, magiging taga-usig ko rin siya. Yun po yung gusto ng Diyos kay Pablo. Bagamat siya ay taga-usig na pero mga alagad ni Kristo, nakita ng Panginoon kung anong karakter ni Pablo. Nakita niya kung anong karakter ni Pablo na sabi ng Panginoon, ito bahalang araw, magiging tagasunod ko. At nangyari nga yun. Kaya sabi nga, kung uunawain natin at pag-aralan natin mabuti, yung kung paano tinawag si Pablo. Sabi po ng Gawa, chapter 9, verse 8. Pag-aralan po natin mabuti. Gawa, chapter 9, verse 8. Sabi po ng Gawa, chapter 9, verse 8, tumayo si Saulo. Tumayo at pagmulat niya, hindi niya siya nakakita. Kaya si inakain ng mga kasamahan niya at inala sa Damasco. So ito po yung unang suffering na naranasan ni Pablo. Ito po yung way ng pagkatawag sa kanya. Dahil sabi nga po sa ating binasa niya, tumayo si Saulo at nang dumilat, hindi na siya nakakita. Kaya siya'y inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Si Pablo po ay Saulo pa noon. Nung tinawag ng Panginoon, Saulo pa siya. At yung way ng pagtawag sa Panginoon. Kaya yung mga pagtawag, katulad yung 12 disciples. Yung mga 12 disciples, hindi po sila masyadong, nung tinawag sila ng Panginoon, hindi masyadong katulad ni Pablo. Masulot-sulot lang sa ating Panginoong Jesucristo. Kung umahayo ang ating Panginoong Jesucristo, sama-sama lang po yung mga disciple. Sama-sama lang. Katulad ni Pedro. Natandaan niyo ba nung tinawag si Pedro? Sabi po doon sa Mateo chapter 4 verse 18, kung babasahin po natin kung paano ang pagkatawag kay Pedro, nang siya po, ang Panginoon po ay naglalakad doon sa lawa ng Galilea. Diba nakita niya si Pedro at kanyang mga kasama? Sabi niya doon, sabi ng Panginoon, anong ginawa na yung Panginoon sa kanila? Sabi niya, kayo, sumunod kayo sa akin at tatawagin ko kayong mangingisda ng tao. So, madali lang po ang pagkatawag sa kanila. Sa sandaling nakita ng Panginoon, yung ginagawa nila, sinabi ng Panginoon na, kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin kong kayong mangingisda ng tao. Pero sa pagtawag ni Pablo, kakaiba. Kakaiba siya ng tinawag ng Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Sabi niya, pag mulat niya, hindi na siya nakakita. At inakay na lang siya ng kasama niya doon sa Damasco. So, yung pagkapili talaga kay Pablo ay iba. Ibang-iba doon sa mga alagad ng ating Panginoon. Yung mga alagad, yung mga sina Pedro, mga ibang alagad pa, yung pagtawag niya, parang hindi masyadong mabigat, hindi masyadong mahirap nung tinawag sila. Pero si Pablo, sa pagtawag niya, anong nangyari sa kanya? Nabulag. Hindi na po siya nakakita. At 3 beses hindi po siya kumain. 3 araw siyang kumain at hindi po siya umiinom. Sabi niya, talagang ibang-iba ang pagtawag kay Pablo. Pero sabi niya sa Gawa chapter 9 verse 9, natin pong himayin para mamaya. Sa Gawa chapter 9 verse 9, sabi niya dito, hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw. Biruin niyo, at hindi rin siya kumain at uminom. Biruin niyo pagsasakripisyo ni Pedro nung siya na-encounter niya ang Panginoon, nung siya tinawag. Ano nangyari sa kanya? Yung iba, simple niya. Sabi ko sa inyo, simple na ang pagtawag. Pero si Pablo, ano nangyari? Hindi po siya nakakita
Hindi po man siya uminom o kumain ng 3 araw. Biro nyo, 3 araw kayong hindi kakain. Okay lang kumain hindi kumain Pero yung uminom, napakabigat po yun. Walang tubig na pumapasok sa katawan mo. Makakaya kaya natin yun. Na 3 araw tayong hindi uminom at hindi kumakain. Pero nandoon pa rin siya. Andoon pa rin yung makikita natin kung paano tinawag si Pablo. So, 3 araw siya hindi kumain, uminom, at makita po natin talagang siguro ang ginagawa lang ni Pablo noong oras na yun, maaaring siya nakaupo na lang at nananalangin. Tingnan pa natin sa Gawa chapter 9, verse 10-11. 9, 10, 11. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamagitan ng isang pangitain. Ano sabi doon? Ananias. Ano po yun? Tugon niya. Sa 11, sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid na Bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarsis na ang pangalan ay Saulo. Siya ay nanalangin ngayon. So, yun po yung instruction ng Panginoon kay Ananias. Dahil nga, in-instruct sabi nga doon, puntahan mo siya, sabi nga 3 araw na hindi siya kumakain o umiinom. Siya ay nabulag, di makakita at nanalangin. At maaari sa mga oras na iyon, talagang umiiyak si Pablo sa Panginoon dahil sa kanyang naranasan. Umiiyak siya. Kaya parang naisip pa ni Pablo yung nangyari nung panahon na na-encounter niya ang Panginoon. Diba, sabi niya, Pablo, bakit mo ako inuusig? Naisip ni Pablo yung mga pagtatakbo ng Panginoon. Sabi niya, bakit mo ako inuusig? Bakit mo ako inuusig? Sabi ng Panginoon. Kaya, at naalaala rin niya yung mga ginagawa niya, yung mga pag-persecute niya sa mga alagad niya. Yun po yung sumagi sa isip ni Pablo. At sa verse 13, saan po natin ang verse 13? Sumagat si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito. At sa mga kaaway ginawa niya iyong mga hinirang seryo sa Jerusalem. So, alam na alam po ni Ananias kung ang klaseng tao to si Pablo. Kaya sabi niya, so inuutusan po siya ng Panginoon. Para bang nag-hesitate si Ananias na sundin yung Panginoon. Sabi ni Ananias, mga tao nga yan inuusig nga yung mga alagad mo. Inuusig yung mga taga-Jerusalem. Pagkatapos, pupuntahan ko. Ipipray over ko. So, para bang alanganin si Ananias na gawin yung mga utos ng Panginoon na puntaan si Pablo. So ngayon sabi na, ipapapray over ko pa, papanalangin ko pa, kilalang ko na yung mga taong yan, kung ano ginagawa. Pagkatapos, utusan mo ko, Panginoon, na ipapray over ko, ipapanalangin ko. So kung kayo kaya, utusan ng Panginoon, alam mo yung taong yon, kung anong ugali niya, kung ano ang meron siya, mamatay tao, nagpapabilanggo. Pagkatapos, uutusan ka na ikaw yung lingkod ng Panginoon, uutusan ka sa tao yon, napuntahan mo, ipag-pray over mo. Medyo siguro alanganin tayo, di ba? Pero si Ananias, sabi sa 14, sabi po, at magpunta ka sa Damasco. Taglay na kakayahang galing sa punong pari. Sabi niya, naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyo. Sabi ni Ananias, tingnan mo, meron po siyang kapangyarihan galing po sa punong pari ng Hudyo na ipapatay yung mga lingkod mo, pagkatapos uutusan mo ako. Pagkatapos ipagpe-pray ko, ipapanalangin ko, para namang hindi tama yata yung Panginoon. Ang sasabihin mo na puntahan ko siya. Kasi alam na alam nga. Kahit nga yung mga tao doon, alam mga ugali ni Pablo. Pagkatapos,
pupuntahan ko. Pero sabi nito, pero hindi po alam ni Ananias. Kasi hindi po alam ni Ananias na noong panahon yun, na-encounter na po niya si Jesus. Na-encounter na siya, papunta pa lang sa Damasco. Wala po siyang alam-alam. Si Ananias, Propeta Ananias, na yung sundin ng photos niya, hindi niya alam na na-encounter niya pala ni Pablo, si Jesus, papunta pong Damasco. Sa 15, sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil at sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Kaya pala pinapapunta ng Panginoon si Ananias para ipag-pray over, para ipanalangin. Kasi si Pablo ay kanyang pinili. Bakit siya pinili? Upang siya mangaral sa mga hintil, sa mga Hudyo, sa kanyang pangalan. Kaya pala may purpose talaga kung bakit pinapagawa ng Diyos kay Ananias yung puntahan si Pablo doon sa Damasco. So wala pong nagawa si Ananias kundi talagang sundin ang utos ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, tama po yung ating key verse doon po sa Paul and Joseph. Ano po ba yung ating key verse sa Paul and Joseph? Sabi po sa Juan chapter 15-16. Buksan po natin yung ating yung ating key verse sa Paul and Joseph. Sabi ito, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin nyo sa Ama ay sa aking pangalan ay ibibigay ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Katulad po ni Pablo, hindi po niya pinili ang Panginoon. Bakit pipiliin niya ang Panginoon? Ang kanyang buhay noon, taga-usig, taga-patay, taga-kulong ni Kristo. Pipiliin niya si Jesus? Parang iba yun Taga-patay, taga-usig, pagkatapos pipiliin ko ang Panginoon, pipiliin ko si Jesus. Kaya sabi po, tama po sinabi, sabi niya, hindi ninyo ako pinili. Si Pablo, hindi po pinili ang Panginoon. Kasi meron po siyang ibang layunin. Meron po siyang gusto. Meron po siyang gustong gawin sa buhay niya. Pipiliin niya ang Panginoon. Kapatid, katulad po natin lahat ngayon. Pipiliin niyo ba ang Panginoon? Sino ang pipiliin ng Panginoon sa buhay ngayon? Kapatid, huwag na lang kayo. Kasi para kayo na iipit Ako na lang. Sa aking buhay, hindi ko pipiliin ang Panginoon. Bakit? Nung araw ko, siyempre, mananampalataya na ako. Sumaatin na ako sa ganitong gawain. Pero hindi ko pinili ang Diyos. Bakit? Kasi nung panahon yun, gustong-gusto ko yung buhay sa mundong ito. Gustong-gusto kong gawin yung mga gusto kong gawin. Gusto kong gawin yung makakapaligaya sa akin. Nung araw nga, lahat ginawa ko na Nung araw, naging talaga ako, naging masuwayin sa Panginoon. Yung mga kasamaan, ginagawa ko. Para masabi ko sa inyo talagang, nung araw talaga ako'y naging addict. Hindi addict sa sabo. Naging addict po ako sa sugal. Halos araw-araw ng buhay ko. Papasok sa opisina, pagkatapos mag-half day lang ako. Saan ako pupunta? Doon sa sugaran, sa sabungan. Kasi meron nag-iintay sa akin Kristo doon Sa sugaran, sa sabungan, may Kristo po akong pinupuntahan doon at iniintay-intay mula
lagi ako doon. Yung pong Kristo, yung po yung taga-pusta. Yung po yung taga-pusta sa bungan, may Kristo po kayo. Kaya yung po yung Kristo yun, lagi po ako iniintay. Kasi lagi po ako nasa sabungan. Pag galing ko ng opisina, mag-ahapli lang ako, andoon na ako sa sabungan, andoon na ako, nagsusugal na ako. Naging routine na po ng buhay ko araw-araw. Bakit? Pipiliin ko ang Diyos? Napakaganda ng buhay ko doon. Masaya ako. Masaya akong ginagawa ang lahat ng bagay niyon. Andoon ako sa pagkatapos ng sabong, andoon na naman ako sa tungitan. Kung tatalin niyo mga kapatid, isa po akong hustler. No. Sa baraha, magaling po ako dyan. Pinag-aralan ko po yan, meron po akong nagturo sa akin na hustler. Kaya sa sugalan, lagi akong panalo. Sa tungitan, hindi ako natalo. Yan po ang buhay ko noon. Kaya pipiliin ko ang Diyos nung parang yun? Hindi ko pipiliin. Nagagawin ko yung bagay na ganito, naglilingkod ako, pipiliin ko ang Diyos? Hindi. Kasi nawili nga po ako sa bagay na aking nadadama sa buhay ko. Gusto ko yun. Pero noong panahon na gusto yung tawagin ako ng Panginoon, ano nangyari sa akin? Inulpit po ako, pinahanap po ako ng Panginoon. At masakit po yung pagkatawag sa akin. Biruin nyo, nag-iinis lang ako ng bahay namin. Bigla ako pong hinila. Hinila po ako ng kuryente. Dinala po ako doon sa kasulok-sulukan. Hindi ko alam. Wala po akong alam na sa pangyayaring yun. Namatay na po ako ng sandaling oras na yun. At nagising na lang po ako doon sa hospital. So, ganun po, masakit po ang pagkatawag sa akin ng Panginoon. Yung pagkatawag sa akin, hindi parehas po ni Pablo na dumanas ng katakot-takot na sakit nung tinawag siya ng Panginoon. Ganun po yung pagtawag. Maaaring ganun din ang gagawin sa atin. Kaya, kung tayo ay tinawag ng Panginoon, kung tayo ay tinawag niyang maglingkod sa Panginoon, huwag po tayo magkakatipili. Huwag po tayong aayaw. Huwag po tayong susuko. Sapagkat tinawag ka ng Panginoon, may purpose ang Diyos sa pagtawag mo. Kaya napakabuti ang Diyos sa buhay nating lahat. Kaya totoo talaga ang sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa iyo. Halakpakan po natin ang Panginoon. So yun po yung paraan ng pagpili. Bagamat masakit, kailangan tayong sumunod sa Panginoon. Mahirap talaga. Kaya dito natin makita ang taong masama ay kayang baguhin ng Panginoon. Kayang baguhin. Ano man ang mga kasalanan nyo ng araw, kasalanan natin, ang Panginoon kayang-kaya tayong baguhin. Kayang-kaya tayong baguhin ulit, maging maayos ulit ang ating buhay. Kaya, talagang hindi ang Panginoon hindi tumutingin sa kanyang karaan. Hindi siya tumitingin sa ano nagawa mo, kung anong buhay mo. Ang tinitingnan ng Diyos, kung paano ka makakapaglingkod sa Kanya. Kaya, huwag po tayong susuko. Huwag po tayong atras. Kaya, malalaman talaga natin ang Panginoon kung paano ang pagpili niya. Marami po ang pinili ng Diyos, pero isa na po tayo sa pinili ng Panginoon. Ikaw, ako, pinili na po na tayo ng Panginoon. Kasi dito na kayo eh. Naglilingkod na kayo eh. Nakikinig na kayo ng salita ng Panginoon. So tayong lahat ay pinili na ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon. Maraming pwedeng piliin, pero isa na kayo sa pinili ng Panginoon. Maraming tao dyan, pero bakit andito kayo? Dahil isa na kayo sa pinili ng Panginoon ngayong oras na ito. Napakarami pong tao dyan, pero bakit andito kayo ngayon?
Bakit kayo nagsisimba, nananalangin sa Panginoon? Kaya doon natin makita ang pagpili ng Diyos ay hindi po nakabatay kung ano ka, kung ano meron ka, kung ano ang kakayahan mo. Basta magpagamit ka lang sa Panginoon. Kahit anong kakayahan mo, kahit wala kang kakayahan, bibigyan ka ng kakayahan. Kung wala kang karunungan, bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Kaya take every opportunity hanggat pinili ka ng Diyos na gamitin ka, magpagamit ka sa Panginoon. Kaya ako, sinasamantala ko ang pagkakataon ay binigay sa akin habang ako'y malakas pa. Binibigyan ba ako ng lakas ng Panginoon? Matanda na po ako. Kaya yung lakas na ibinibigay sa akin ng Panginoon, hindi ko po sasayangin. Ipagkailingkod ko lang sa Panginoon kasi malapit na po. Tanda na po eh. Malapit na ako. Maaaring baling araw. Baka kurin tayo ng Panginoon. Pero sana Panginoon, huwag muna. Maaaring buhanin na po tayo eh. Kasi ang buhay natin, may hangganan. Sabi ko nga lagi ko nasabi, ang buhay natin, hindi na po tayo pabata ng pabata, kundi tayo patanda ng patanda na. Yung matanda, hindi na po pabata yan. Kahit ano pang gawin natin, kahit ano pang gawin sa pagsisikap natin, pag matanda ka na, tatanda ka ng tatanda, hindi ka na babata. Eh habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos, binibigyan pa tayo ng opportunity ng Diyos na maglingkod po tayo sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, go lang! Sige lang, huwag ka lang atras. Labanan ito eh. Pero maaari, ako po, tinatanggap ko ang realidad. Kasi matanda na po ako. Maaari sa ibang panahon, mapalitan na ako. Kasi siyempre, pag nagdatay ng patanda, medyo na meron tayo mga limitasyon na. At marami pong bagay na hindi ko nagagampanan. Totoo po yan. Kaya ako po, ipinapaubahay ko na lang po sa mga sumusunod, sa mga bata, sa mga masipag na mga bata dito na ginagamit ang Panginoon. Ibinibigay ko na yung opportunity na yun. Kaya ako po, pero sa aking buhay, habang ako'y nagagamit pa ng Panginoon, magpapagamit po ko sa Kanya. Maglilingkod ko po sa Kanya. Hindi ko po sasayangin ang oras na ibinibigay sa akin na hindi ko magampanan. Pero darating at darating talagang araw na mangyayari ang mga bagay na yun. Ayaw mo natin gusto mangyayari at mangyayari yun dahil ang tao ay may hangganan. May limitasyon po ang tao. Hindi parehas ng Diyos. Kaya po niyang gawain. Ang tao may limitasyon sa kanyang mga ginagawa. Kaya habang tayo malakas pa, sige lang. Paglingkod lang. Huwag po tayong titigil. Huwag po tayong atras. Pagkat darating araw, papalitan po tayo. Pero may hangganan ang lahat ng bagay niya. Kaya kapatid, ito ang mensahe ng Diyos sa mga pinili na katulad ni Pablo. Katulad din natin na tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 8-9. In 2 Corinthians chapter 4 verse 8-9. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8-9. Sabi niya, kabigay-bila ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulubig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan. Napapatid ba kami, ngunit hindi kami lubos sa nalulugmok. So si Pablo po yan. Si Pablo po, bago po siya naging lingkod ng Panginoon, talagang katakot-takot na pagsubok ang dinanas niya. At nung siya naging lingkudan ng Panginoon, naging masugid at tagasunod ng Panginoon, kung kailan ba siya naging masugid at tagapagsunod ng Panginoon, doon pa niya naranasan yung mga kabi-kabilang pagsubok sa buhay. Tayo din, habang tayo tumatagal,
sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kapatid, masabay po natin, maaring kabi-kabila ang pagsubok nating daranasin. Wala pong exempted dyan sa mga pagsubok. Lahat ay po'y daranas ng pagsubok. Kaya asahan po natin na kapag tayo naglilingkod, pinili tayo ng Diyos, huwag natin asahan na relax-relax lang tayo. Kundi daranas po tayo ng kabi-kabilang pagsubok. Pero ang sabi ni Pablo, kabi-kabila, inuusi kami, ngunit hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Pero ano? Sa mga pagsubok dinanas natin, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Lagi po natin kasama ang Diyos sa buhay natin. Kaya yung mga pagsubok dumating sa buhay natin, huwag natin intindihin yan. Normal lang yan. Kasi ang taong hindi dumaranas ng pagsubok, hindi na po normal yun. Kaya asahan po natin habang tayo naglilingkod sa Panginoon, habang tayo pinipili ng Diyos, daranasin natin ang mga pagsubok na dinanas ni Pablo. Ganun din po tayo mga kapatid. Kaya sabi po tingnan po natin mga pagsubok na dinanas ni Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 11, 2 Corinthians chapter 11 verse 23-29. So basahin po natin. Sama-sama po natin basahin yung sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 29. Sabi po dito, sila'y mga lingkod ni Kristo. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Ito po yung ating devotion nung nakaraan. Sige po, basahin sa 1, 2, 3. Salamat sa salita ng Panginoon. Takpakan po natin ang Panginoon. Kita nyo, yung mga dinanas ni Pablo, wala sa katiting, yung dinanas ni Pablo na naranasan natin. Kung babasahin po natin, anong nangyari sa kanya, daming nangyari sa kanya. Pero kung siya pinili ng Diyos, tinawag siya ng Diyos, naranasan lahat ang mga bagay na yon. Napakasakit isipin. Naglilingkod ka na nga sa Diyos. Ibinibigay mo nga na yung buhay mo, binibigay mo yung lakas mo. Daranas ka pa ng mga pagsubok na yon. Napakarami pong pagsubok dinanas ni Pablo. At yan po ay daranasan din natin. Daranasan natin. Kung tayo ay pinili ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, daranasan po natin ang ginawa ni Pablo, na nangyari kay Pablo. At handa po ba nating tanggapin ang lahat ng mga bagay na ginagawa sa Kanya? Sa gagawin sa atin ng Panginoon? Dahil naglilingkod ka sa Panginoon, nagsasakripisyo ka pagkatapos kabi-kabilang pagsubok ang dumating sa buhay ni Pablo, pati sa atin. Kaya mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos na katulad ni Pablo. Ang sabi po sabi po na mga kapatid, kamusta pala ang pagpili sa inyo ng Panginoon? Committed po ba kayong gumawa para sa Panginoon? Tanong ko po sa inyo, committed po ba kayong sundin ang kalooban ng Diyos?
Totoo kayo? Committed kayo? Kahit danasin kayo ng mga pagsubok na yon, committed pa rin kayo maglingkod sa Kanya? Totoo? Amen po. Talagang kahit ano mangyari, magiging committed po tayo sa Panginoon. Kamusta kayo mga kapatid? Sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Sige, palapit na to. 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Sabi po doon, pinagbuti ko na ang aking pakipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At natadili akong tapat sa pananampalataya. Kapatid, pinili po tayo ng Diyos. Kamusta ang pagpili sa inyo ng Panginoon? Kamusta po yung pagpili sa inyo? Nagagampanan ba yung mga tungkuling inatang sa inyo? Kaya pa nating gampanan ang mga tungkuling inatang sa atin? So lahat tayo ay pinili ng Diyos. Kaya may dahilan po ang Diyos sa pagtawag sa atin. Kapatid, ito lang nasasabi ko sa inyo. Kung pinili at tinawag kayo ng Panginoon, tinawag kayo sa Kanyang kupasan, tinawag kayo sa iglesyang ito, pinili, tinawag na kayo ng Panginoon, anong dapat natin gawin? Kailangan manatili. Wala pong iwanan. Sama-sama po tayo maglilingkod sa Panginoon. Sama-sama po tayo mga kapatid na tinawag niya. Wala pong iwanan. Pinili ka dito, maglilingkod kang tapat dito. Kaya mga kapatid, yun po yung tungkulin natin na pinili ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po yung masasabi natin. Pinili tayo ng Diyos, tinawag tayo. Dapat pagharap natin sa Panginoon. Ano ang nasabihin? Katulad po ni Pablo, tinakbo ko na yung, tinapos ko na yung takbuhin. I fight the good fight of faith. Ganun po ang dapat natin sa pagharap po natin sa Panginoon. Tumulad po tayo kay Pablo. Lahat ng nadinalas sa pagsubok ni Pablo, nagampanan niya lahat. Nagawa niya lahat. Kaya sabi ni Pablo, I fight the good fight of faith. I finish the race. Natapos niya ang takbuhin. Kaya tayo, magpanatili po tayo. Manatili po tayo sa ating takbuhin. Manatili po lang sa paglilingkod. Kung pinili ka ng Diyos, gawin mo ang narapat gawin. Para pagharap natin sa Diyos, sasabihin natin sa Panginoon, natapos ka po yung aking takbuhin. Inaganap ko po yung aking takbuhin. Kaya pararangalan na po ng Panginoon. Pagdating ng araw, nakakasama po natin ang Panginoon sa kalangitan. Sino po ang gusto na makasama ang Diyos sa kalangitan? Iyon po yung pangako ng Diyos. Iyon po yung reward na matatanggap natin sa pagpili at pagtawag sa atin, sa paglilingkod natin, sa pagsasakripisyo natin sa buhay natin. Meron po tayong reward na tatanggapin sa Panginoon. Yung buhay na walang hanggan. Yan po yung ating sasapitin. Diba? Kaya nga tayo nagsakripisyo, kaya tayo naglilingkod. Kaya po tayo dito. Bakit? Anong purpose na paglilingkod natin? Diba yung maangkin po natin yung buhay na walang hanggan? At yan po yung pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos na makakamit natin. Kung patuloy tayo magtitiyaga, magtitiis sa ating paglilingkod sa Panginoon. Meron ba kayo naintindihan? So, bakit kayo pinili? Bakit nandito kayo ngayon? Bakit nandito kayo? Dahil ba sa mga kasama nyo? Dahil ba sa boyfriend nyo? Girlfriend nyo? Kaya kayo naandito? O dahil lang sa mga mahal nyo sa buhay? Hindi po. Naandito kayo dahil pinili kayo ng Panginoon. Kaya kung pinili po kayo, magpatuloy tayo hanggang hangganan. Hanggang katapusan ng buhay natin. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Tayo po ay dudulog sa Kanya.
tayo po ay lalapit sa Kanya. Panginoon, salamat po sa misaheng aming napakinggan ngayong oras ito. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, na pinauunawa mo sa amin kung paano mo kami pinili at tinawag. Pasalamat po kami sa aming napag-aralan katulad ng buhay ni Pablo. Binigay niya ang kanyang buhay sa paglingkod sa Panginoon. Hinampan niya ang kanyang mga tungkulin inatang sa Kanya. Panginoon, ganoon din po ang gawin mo sa amin. Napatuloy kami maglingkod sa iyo habang kami may sigla at lakas pa. Naibigay namin ang gusto mo sa buhay namin. Alam po namin na hindi po masasayang ang mga bagay na ginagawa namin dito sa lupa. Dahil alam po namin na kasama po namin kayo. Alam po namin, lagi mo kami inaagapay at tinutulungan. Kaya Panginoon, ano man mga pagsubok dumating sa buhay namin lahat, kayang-kaya namin itong pagtagumpayan. Dahil kasama ka namin sa buhay namin. Kaya Panginoon, patuloy kami mapapagamin sa iyo. Patuloy kami maglilingkod sa iyo ng tapat. Ibibigay po namin yung oras pagkakataon sa iyo. Ang lakas at sigla, ipagkakaloob po namin sa iyo. Hindi po kami masasawang maglingkod sa iyo. At hindi po nasasayang ang ginagawa na po namin ito. Dahil alam po namin may kapalit ang lahat ng bagay na ito. May kapalit ang lahat ng ginagawa namin. Nakarecord po sa iyo. Nakarecord po ang lahat ng bagay na ginagawa po namin sa iyo. Wala pong may tatago sa iyo. Wala pong mailihim sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya patuloy kaming aasa at matitiwala po kami